Again, you must put inside your mind that not all men are going to rape and kill you. Sabi pa ni Mateo. Paulit-ulit na lang siya pero parang ayaw pa rin naman ni Clea ang sumunod at paniwala. Alam ko, umiiwas lang ako. Ayoko lang na lumapit pa kapag na may nakita akong bagay na pwedeng magdala sa akin sa panganib. Of course, I won't love that. She contradicted. And I won't love that either. But I won't love seeing you wasting your life gradually because of your fear. He tossed back, Clea sighed. He figured that she wants to say something more but looks like she's starting to hide it again. Ang hirap ng sitwasyon niyang ganon, naisip ni Mateo. Mas mabuti pa magbantay na lamang siya ng taong wala siyang kahit anumang bagay na pwedeng magkonekta sa kanila. Hindi tulad ng sitwasyon niya at ni Clea na anak ng first girlfriend niya. Tanggapin man niya o hindi, may pinamumuhunan siya para sa kanya, higit pa sa pagiging tagapagtanggol niya. For God's sake, kung di lang niya makitang kaakit-akit to, masasabi pa niyang para rin siya sa sarili niyang anak. Kaso lang parang kumukontra ang isipan niya at sa bagay na yun sumasama ang katawan niya. But the real point is that he truly cares for her. Hindi na ba ito iba sa kanya at yun ang gusto niyang maramdaman ito? Kahit na umalis siya para bumalik sa trabaho, gusto niyang maisip ito na may tao nagmamalasakit pa rin ng totoo. You know what? Kaya kong makinig. Maaring hindi ako masyadong naa-access sa unang impresyon dahil talagang hindi ako madaling lapitan ngunit nakikinig pa rin ako. Still, no response from her except for a small nod. Then, she looked down. Humakbang na lang si Mateo para i-check ang mga bintana nito na napansin niyang bukas lahat kaya isa-isang isinara. This is what I hate about having someone around who cares. I feel so weak and so dependent. She speaks as if talking to herself. Oh heck, you must be dependent. You're still so young. Ang 15 anyos na edad ay totoong bata pa, di talaga dapat mamuhi mag-isa. Lalo pa't babae ito. Kaya lang dala ng pagkakataon, nagpumilit na lang. Maswerte pa nga si Denise kaysa sa sariling anak dahil yun ay nabuhay noon na may magulang at minsan din siyang nakilala. Hindi na lang niya alam kung nasa na ngayon ang mga yon at mag-isang tumayo si Clea sa sariling mga paa. And for him, she's not weak. She's the bravest woman he had ever met. Masigit pa ito kaysa mga babaeng sundalo na matapang dahil may hawak na baril at matapang dahil humaharap sa gera dahil sa tawag ng tungkulin. Habang si Clea wala siyang dapat patunayan dahil wala siya sa loob ng militar at gayon pa man nakatayo siya para mabuhay para sa kanyang kapakanan. Simula 15 iyon, yun ang sinabi sa kanya ng abogado. So, sino magsasabi sa kanya na hindi siya matapang? Yan ang titulo ko, yung tagapagtanggol. Ibig sabihin ikaw ang umaasa at dapat kang umasa sa akin. Naiintindihan mo ba? Sumulyap ito sa kanya sa gilid. Nakita niyang napangiti ito ng kaunti at saka kinagat ang labi habang nakatingin sa mga daliling minamasahe ng paulit-ulit. And that boosts his ego. He likes being depended on. Parang lumalaki ang ulo niya kapag may naipagtatanggol siyang tao. Ulo ng ano? Basta ulo. Kung alin man ang ulo lumalaki, masaya na siya roon. Sinaksak niya ang aircon at pinandar iyon pero kagad na nagsalita si Clea. No! Mauubos ang pera ko pambayad? Tito Mateo. Napatayo pa ito mula sa single-sized bed na inuupuan kanina, kaya humiwalay ang hugpungan ng suot na roba. Christ! Kita ni Mateo ang mapuputing dibdib at hita pero pasimple siyang tumalikod at kinutingting ang aircon. I will pay the bill. Seryosong sabi niya na ikinawang ng bibig ng dalaga. You will pay for it? Halos hindi na nga nito mabigkas ng madalas. Naniniwala akong hindi ka magbibingi-bingihan. Narinig mo ako, tama? At hindi ako tatanggap ng hindi para sa isang sagot. Lumakad siya papalapit sa kanya, tumayo sa harapan ni Clea. Sobrang taas sa kanya, steep well. He said as if just ordering her. Kumarap lang to at saka tumango habang naiilang na nakatingala sa kanya. She is staring at him, trying to hold her gaze and he likes the effort. Alam ni Mateo na hindi na nito kailangan pa ng doktor para matanggal ang mga takot at dala-dala nito dati pa. He'll be the one to take them away, one by one. He grabs the towel from the table for he's still going to take a shower and then he tucks her chin. Night, he casually said. Tumalikod na siya pero tinawag ulit siya ng dalaga. Wait, Tito, I want to give you this. Clea gruffly picks the pieces of chocolates on the table. Kanina niya pa napapansin na kahiwarin ng mga yon galing sa korting puso sa transparent na lalagyan. Maybe those were really for him and she had divided them equally.
He seldom eats chocolates but he has to have a taste again this time. Kaya lang para namang ang pangit tingnan na nakihati pa siya sa bigay ng manligaw nito. Mukhang na-intimidate sa kanyang abogado kaya't napilitan na magtapat na maaga. Well, he won't deny it that he's having blasphemous thoughts about Leia but is still holding his dignity as a man of his honor. From Villana, it's supposed to be yours? Sabi niya pero automatic namang naitas niya ng kaunti at iba niya kanyang kamay para isinalong palad sa mga chocolates. Clea gives him a small beam as she nestles chocolate in his big palm. But I'm not alone so you must have your fair share. Fair share? He chuckles right away. Kaya pala, binigyan pa raw nito ng share ang kapatid ng ama na namatay kahit na dapat dito nilang naman dapat ang kabuuan na benta ng bahay at lupa nito sa isang magandang subdivision. No doubt she has a kind heart or maybe she has it and all that she wants is a peaceful life. Good night, Tito Mateo. Lock the door. He answered instead which made her frown. Maybe she was expecting him to say sweet dreams but he did not. He did not even look back and never said thank you. Ayaw ni Mateng lumingon dahil baka mapuno ng kabastusan ang dati niya ng bastos na isip. Mahirap na baka bukas may kaso na siya ng act of lasciviousness or worse, rape or corruption of minor. Kanina pa matigas at nabubisit na siya. Sana nga lang nag-anak naman si Dennis ng kamukha ng kuratsa para naman sana ligtas siya sa kasalanan. Manyak na kumanyak pero hindi niya talaga ugali na tumalikod sa maganda at tumanggi sa grasya. Ngayon lang. Clea puts down the prayer book on the small table located at the other side of her bed. Na siyang magdasal at makakatulog na rin siya pero bakit parang mas gising pa siya kaysa sa kwago? Hindi yata siya dinadala ng antok. Samantalang wala pa rin siyang tulog ng nakarang gabi. Somehow Mateo is a big help. Hindi siya ngayon natatakot dahil alam niya na anumang oras na may magtangka sa kanya na hindi maganda, magtatanggol naman at sisiguraduhin ligtas siya. Sana nga rin matulungan siya nitong tuluyang tanggalin ang lahat ng uri ng takot na nakatago sa kaloob-looban ng kanyang sistema. Now she realized that it's a different version of story if a man is involved in her case. Kakaibang epekto ng lalaki ang nagsasabi sa kanya at nagtuturo na dapat niyang maramdaman at gawin. Maybe because those murderers were men and coming from the same gender who is telling her that she must not be afraid at all. It's just making her feel less worried. She lies down on her bed, but her phone rings. Naupo siya ulit at sinilip ang aparato na nasa ibabaw ng lamesa. Video call na grupo kaya nakapangiti siya. Kahit kailan talaga hindi nakalimot ang mga kaibigan niya sa kanya. Hi, Beshies! Kumaway siya sa camera at sabay-sabay kumaway ang tatlo. Sleepy ka na, Beshi? Lyra asked her but she shook her head. Hindi nga ako makatulog. Nalukot ang ilong ni Clea at saka siya sumandal sa headboard. Niyakap ang kanyang pusa. Yay! Di ka matulog dahil may papaballs ka sa loob ng bahay. Kinikilig naman hagikik ni Debbie na sinundan din naman ng dalawa pa. Anong papaballs? Kagad na nag-isang linya mga kilay niya. Lolo balls ka mo. Ang hagikika na uwi sa tawanan at siya rin mismo ay natawa sa sinabi niya. Kahit kailan hindi siya naging fan ng matatandang mga binatang gwapo. Kahit na nga mga artista sa TV hindi niya hinahangaan basta sumampa na ng 25, 35 pa kaya? Inay, papunta na yan sa papag-indeksyon ng formalin. Yummy pa si Tito. Kung hindi nga lang ako adopted, nagpapapansin na ako ron eh. But of course, I love him as my tito lang talaga kasi I'm happy na rin that we are relatives. Ani niya. Well, wala akong balak sa Tito Mateo mo dahil wala sa vocabulary ko ang pag-aasawa. She rolled her eyes. Kaya nga, bagay kayo. He has the same crazy mentality. Dagdag pa ni Ninya na kinatawa ng dalawa. You know what? Bagay kayo. Maganda ka at gwapo siya. Why not try to seduce him? Suggestion ni Debbie na kinalaki ng mga mata ni Clea. Gaga? Anong seduce? As if may alam ako sa bagay na yan. Tsaka kung sakali man hindi siyang aakitin ko. Ang tanda na ni Tito Mateo, girls. Bakit ba pinagpipilitan niyong hindi dapat? Tsaka bakit kami? She leers. Kaya nga bagay kayo kasi isang matanda at isang bata. Lear giggled and so as Debbie and Nina. Tigilan niyo nga ako. Matutulog na ako, abala kayo sa buhay ko. Pagkukunwari ni Clea pero wala kahit isa sa mga ito ang pumansin sa kanya. Routine na kasi nila palaging magkulitan bago matulog. For the past 3 years, it had been her comfort zone.
Bago siya natutulog, nagbe-video call sila. At napapawi noon ang kanyang lungkot at takot. Kahit na magkakaiba sila ng kurso, ngayon na college na sila, hindi pa rin sila naghihiwa-hiwalay. They are still best friends and will remain as friends forever. Kung sa love life walang forever, sa friendship nila meron. And she will never let go of the people who make her happy and make her forget the fear even just for quite a while. Sa totoo lang, hindi na naman talaga siya gaakot nung nakakulong ang dalawang mamamatay tao na yon. Pero na makalaya, kagad na parang bawat segundong tinatambol mayor ang puso niya sa maghapon. So ano, saan ka dinala ni Tito Mateo pagkahatid niyo sa amin? Sa hotel? Niña giggles. Hotel? Ano naman gagawin sa hotel? May bahay naman ako. Inosenteng sagot ni Clea. Baka lang naman na naisip namin na pinatikim ka ng luto ng Diyos? Sabay hagikik ng tatlo matapos na magsalita si Lyra. Napapansin ni Clea na pinagpatutulungan na siya ng mga ito at unang beses yon na mangyari sa kanya. They knew how aloof she is when it comes to boys, and she has been evading topics about the opposite sex ever since. But how come that they're pushing her now to that arrogant old man? Well, he is not that arrogant. May bahid lang ng pagkaseryoso at konting kabastusan si Mateo. Napaisip tuloy siya at parang nag-init ang pisngi niya na maalala niyang she was thinking if he was only joking or what. But it seemed that he was really telling the truth. Bastos siya. Bulong nagtitili ang dalawa pa niyang kaibigan. Uy, hindi. Wala. Pwede ba tigilan niyo na ako? Matutulog na nga ako eh. Wala na kayong katinoan ngayon. Sigaw niya sa mga pero hiyawan ng mga kausap niya ang umalingaw sa buong kwarto. Shh! Senyas niya sa mga ito. Nakita niya pumihit ang knob. Bumukas ang pintuan, just filled the flower corners of her room, and the smell was from perfume. Amoy lalaki? Di naman nakakahilong amoy at pamilyar na yon sa kanya dahil ganun din at ang macho-macho. Ah, gising Clea. Kailan pa siya natuto na maka-appreciate ng macho? Sa pilitan niyang ginising ang sarili at sumulyap sa doorknob na hawak ni Mateo. Nakalimutan niya talaga na ilak yon at malamang na kung di ito kumatok ay nakatulugan na lang niyang bukas ang pinto. Isasara ko naman. I am still awake pa rin naman. She lied. Malamang kasi magsusungit na naman ito kapag umamin siya na talagang hindi niya nailak. And why are you screaming? Baling na ni Mateo sa kanya. Pasimple na naglakad papalapit. Her heart pounds against her chest for an unknown reason. Ganon din siya kanina nang pilitin siya nitong nakipagtitigan sa loob ng gallery ng mommy nito. But she is trying her best to calm herself. She can't figure out of it because of fear or because of brooding presence. Hindi ako yung sumisigaw. Nagsisigawan sila. Sabi ni Clea at inikot ang phone para makita niya na may group video call siya. Hi, Tito Mateo? Sabay-sabay nabati ng tatlo sa binata nang otomatikong tumingin ito sa screen ng smartphone niya. Para na silang quadruplet sa totoo lang. Yung kahit ang paraan ng pagsasalita at naman ang isip ng bawat isa para magkakatulad na? Jesus! Hindi pa kayo natutulog? It's 10 p.m. Mateo puts his hand on his waist and tilted his head cockily. Sabay-sabay din na sumagot ang tatlo at nalukot ang mukha ng binata na para bang walang maintindihan. Dahil nagkapatong-patong na rin ang boses ng tatlo niyang kaibigan, dinig pa ang mga yon ng tindera ng isda sa palengke na nagagawan mamili. Holy Christ! Naiiling na bulong ni Mateo, sabay sulyap sa kanya. She giggled softly. I told you, hindi ako maingay. She bobbed her shoulders, but to her surprise, Mateo grabs her phone in just a blink of an eye. Okay, stop talking. Utos ni Mateo sa tatlo na sabay-sabay din naman na tumigil sa pagdaldal. Clea is going to bed. Better sleep now, ladies. He sounded like a bitter dad. Diyos ko, gusto niyang itirik ang mga mata. Para namang binibaby na sila nito. Tito Mateo, ang gwapo mo on cam. Boses yon ni Debbie sa kabilang linya na nasundan isang pambatang hagikik. Nakagat ni Clea ibabang labi habang pinagmamasdan siya. Tama nga si Debbie. Ang ganda talaga niya and not to mention young looking. Ang kabilang side sa mga labi ni Mateo ay nagtip para sa isang napakaliit ng ngiti habang kumikinang kanyang mga mata. No need to speak of the obvious. Debbie, mayabang na sagot ni Mateo. Ayun na naman ang ego.
Umaangat papataas kaya't nagkunwari siyang nauubo. Mateo glances at her and fixates his eyes for a moment before he deals with her. Say goodbye. To them, mahinang utos sa kanya na palong halos ayaw pang iparinig sa mga kaibigan niya. Bye, beshies. Bukas naman, antok na ako. Totoo naman na gusto na rin ni Clea na magpaalam. Alam kasi niyang di siya titigilan ng mga kaibigan tungkol kay Mateo at hindi niya gusto ang epekto ng mga pagbibiro nila dahil sa tuwing nakikita siya nito ay sinisimulan niya itong tingnan na maiangat at pinag-aaralan ng mga pisikal na katangian nito na sa tingin niya ay nakakaakit at hindi ito normal para sa kanya. Okay, bye Beshi, Lyra said. Good night Beshi, Tito Mateo. Sabi naman ni Ninya na nag-flying kiss pa sa camera. Bye girl and Tito Mateo. Bantayin mong mabuti si Clea, baka makuha ng attorney. Debbie giggles. Napangiti si Clea nang wala sa panahon pero kagad niyang itinago. May warning pa talaga ha? Ano naman pakialam ni Mateo kung makuha niya si Agaton, tsaka as if naman mangyayari yun. Bye! Huwag kang mag-alala. Babantayin ko siya na parang aso. Sabi ni Mateo at binaliktad ang phone niya para tumahimik. Tapos nilagay niya ito sa bedside table. Ilak mo ang pinto at humiga ka na. Anito na tumalikod na at mayabang na naglakad papalabas ng kwarto niya. She remained sitting on her bed, following his steps. Para na siyang natulala na naman and what she likes the most about Mateo is his hair. It's cut in a dark brown natural color that looks black when dim and brown under the lights. It was thick and really looks so rude. Clea, he calls for her attention. He was already standing at the door and looking at her. Shemay! Napakurap siya at napatayo ng agaran. Nahulog tuloy si Cutie mula sa kandungan niya. Oh my God! She blurts out. I'm sorry, baby. Kagad niyang kinuha ang pusa at niyakap na mahigpit. Hinalik-halikan pa sa ilong. Holy Christ! You'll get sick. Don't kiss the cat. You may sniff its fur. Saway ni Mateo sa kanya pero hindi naman ni Clea pinansin. Nilapag niya si Cutie sa bilog na upuan na may una na mukhang salbabida. Yun kasi ang favorite spot ng alaga niya. Kaya doon niya palagi natutulog sa may ulunan. Pero kapag nagising naman siya, hating gabi ay nasa tiyan niya na nakasiksik o kaya naman ay sa may kilikili niya. Hindi naman yun totoo. Matagal ko na siyang minamahal pero hanggang ngayon wala naman akong hika. Tumayo siya ng tuwid at naglakad papalapit sa pintuan. Mateo is eyeing her but she does not mind it. Sabong maghapon na pag-aralan na niyang parang gano'n naman talaga na tumitig ang matandang binata sa bawat babaeng matingnan. Ganon din kay Lyra. Pero bakit parang hinihigop siya at mas malala ang titig sa kanya? Kasi siguro matigas ang ulo niya kaya ganon. Tahimik naman kasi si Lyra pero kalug din kapag nakasanay ng makasama. Lock this. Mahinang utos ni Mateo kaya naman habang hawak pa rin ito ang pintuan. Inawakan niya ang kabila ng knob at marahang tinulak ang pinto. Opo. She felt a force exerted opposite her door so she lifted her face. Tito Mateo, isasara ko na. Naiinis na sabi ni Clea dito pero salubong ang kilay ni Mateo. Were you wearing that kind of pajama when those guys tried raping you? His fiery eyes moved down to her chest. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.